another new loan app po yung i-share ko sa inyo. Yes, bagong-bago tong loan app na ito, which is itong si Bagong Pera Agad Loan App. Yun po yung pangalan ng loan app, Pera Agad. From the app name din para talaga namang sure talaga na makakautang talaga tayo dito. Well, ano dapat yung asahan natin dito sa bagong loan app na ito? Una po, nagbibigay po siya ng instant loan offer po sa atin. And pangalawa po, everybody can apply kasi no income proof po siyang hinihingi sa atin. And pangatlo po, we need to prepare one valid ID po. Yun lang yung kailangan nila sa atin. And ang ating mobile phone number. And of course, now mag-i-endor po tayo ng application dito para magkaroon po tayo ng loan approval amount. And guess what po? Dahil sinubukan ko po siya, alam nyo ba, promising tong loan app na ito. If it is what it is, guys, almost buo po siyang matatanggap at hindi po siya pa 7 days to pay lang. And very low interest rate lang din talaga siya ha, at laban na laban din naman. If it is what it is. Well, don't worry po. Lahat naman po ng kailangan nyong malaman about Pera Agad Loan App po. I-share ko yan sa inyo. Kaya kung bago pa lang kayo dito, stay tuned. Ikalma nyo muna yung mga kamay nyo, no? So, wag muna kayong pindot ng pindot dyan. Panoorin nyo po muna itong buong video na ito para mabigyan ko kayo ng heads up. Well, by the way, bago ako magpatuloy, disclaimer lang ha. I'm not a financial and loan expert and this video po is not sponsored. This is just based on my personal experience lang po. Gusto ko i-share sa inyo, hindi para mangutang kayo dito ha, kundi para mabigyan ko kayo ng tamang expectation. And by the way, if you are new to my channel, nagre-review po tayo ng different online loan apps or online loan services, legit man or hindi, new man or existing, sinisilip ko po yan at sinusubukan ko mismo. Nagbibigay po tayo dito ng legit tips, reviews, and recommendation and what online loan apps or loan services to avoid. Kaya kung gusto mo yung mga ganitong mga videos, consider subscribing at i-click mo yung bell button para lahat ng videos ko is updated na notified ka. Anyways po, itong si Pera Agad Loan App, honestly po no, nakikita ko na siya dati sa mga verification code, yung mga nagbibigay nun, pero never ko pa po siyang na-encounter as loan app. But anyways po, no, nandito siya sa Google Play Store po ngayon as of the moment. And kung makikita niyo po dito from the moment that I'm trying this loan app po, is kahit pa paano, may mga nagre-reviews na dito. And meron na rin siyang 5,000 downloads ha, so marami nang nakapag-try dito. And this July 2026 lang po nag-update tong app na ito. And very familiar siya sa akin kasi nakalagay po dito. Under daw po siya kay US Credit Lending Incorporated. Punta muna tayo sa SEC website. Tingnan muna natin if existing po ito under sa list of recorded online lending platform. So, unfortunately po, wala naman po siya doon. Hindi naman siya nakalist. O, diba? Kakaloka. But anyways, dahil existing po siya at available po siya to download or mautangan. So, sinubukan ko na rin po. In-install ko po yung app. And then after po nito, I need to agree na lang nitong privacy policy or permission po nila dito na for me to proceed. Here po, we need to enter our mobile phone number na papang-register po natin sa app. And then after po niyan, click natin yung send code para mapadalan po tayo ng OTP. And tumatawag pala sila, hindi sila nagtitext. So, dinidictate po nila yung code. And then guys, nagulat naman ako, nakalagay dito, the phone number has been canceled. So, hindi po ako makakapag-proceed. So, ibig pong sabihin na to guys, no, may account na ako dati nito and then dinilit ko yung aking account dito. Kaya, canceled na siya itong number na ginamit ko. So, of course, gumamit tayo ng ibang phone number at doon na po ay nakapasok na tayo. So, dito guys, no, sa pinaka-homepage siya, nakalagay po dito na nagpapautang daw po siya up to 50,000 pesos. But doesn't guaranteed to ha, na ito talaga yung i-offer po nila sa atin. Subject for evaluation po tayong lahat dito. Well, anyways, no, sa hindi na pagtatagal, click lang natin tong apply para makapag-start na po tayo. And then dito guys, may magpo-pop up siya na usage access daw. Punta daw ako sa setting ng phone ko, i-permit ko daw. Kinancel ko po siya, okay lang naman, makakapag-apply pa din naman. So anyways po, after po nito is the ID information po. And for you to have an idea, ito po yung mga IDs na kailangan po nila. So pipili lang tayo ng isa po dyan, ano. And then after po natin makapili, pipicturan po natin right away. And then, kapag napicturan po natin yan, mag-auto capture po yung ating ID details, full name, date of birth, and etc. So, fill upan or i-check na lang natin. So, after po nyan, sa next step po is the work information na. So, ang dami nakalagay, diba? So, maraming iba pang details dito na fill upan. So, for your information po, no, ito po yung type of work. So, huwag kayong mag-alala. Ang daming choices dyan. Mapa-housewife ka man, unemployed, etc. Ang daming pagpipilian. Kahit pa ikaw ay employed, sige, lagay mo yan. Wala namang problema kasi hindi naman po sila nanghingi ng income proof. Well, after po nyan, marami pa po tayong papilapan dito na details. About lang din po sa atin, sa ating status, addresses, and other personal details. So, fill upan lang po natin yan. And then after po nito is the contact information or the contact reference po. So, dalawa po yung hinihingi lang po nila dito. Pwede po siyang manually fill up. Pwede rin po siyang mag-direct sa ating phone book list. And then after po nito is magsi-selfie po tayo dito. Then after po ng selfie verification guys, no, sinubmit ko po siya at nag-block
nag-black out na po siya at hindi na po tayo makakapag-screenshot or screen record po dito. Pero don't worry guys, no, pinicturean ko na lang po yung phone ko para at least, no, tuloy-tuloy yung information natin dito. So, na-approve po ako worth 1,000 pesos. Yes, 1,000 lang po. And sabi niya dito guys, no, meron daw akong loan term na 6 terms po, which is 91 days to pay daw po yon. And then, yung amount na lang daw po na ma-receive ko sa 1,000 na loan amount niya po sa akin is 985 pesos. So, this is because guys, of the service fee po na binabawas po nila sa loan worth 15 pesos. So, parang barya lang talaga siya, di ba? Hindi natin masyadong ramdam na kinakaltasan po tayo kahit hindi po siya buong matatanggap. So, isipin na lang natin na parang charge siya sa bank, di ba? Kapag nagwi-withdraw tayo sa other banks na hindi natin ATM, so may charges sila na 15 pesos, 16 pesos, 18 pesos. So, ganun na lang isipin natin. Well, by the way, hindi naman po siya auto disbursement, no? Kasi kung makikita niyo po dito, andito pa naman po yung ating withdrawal type or withdrawal account po na wala pa po akong na-link dito. So, dyan lang muna siya. Stay tuned lang muna siya dyan. Kasi titingnan muna natin yung aking repayment plan. And sabi niya nga kanina, di ba, na 91 days to pay daw siya at nahati daw po siya sa 6 terms. From the moment that I'm trying this loan na po is within 15 days po yung aking first repayment and then nag-i-interval po siya every 15 days. So, lumalabas po ito na 3 months to pay po siya. Kung makikita niyo yung kanyang repayment plan po, no, parang halos equally divided po siya. So, lumalabas mo na nasa almost 2 to 3% po yung kanyang interest rate for the whole 3 months to pay na ito. Ang baba nun, di ba? Grabe, sobrang baba, no? So, kikitain nila sa atin yung sobrang baba lang din yung interest rate nila. And grabe naman, di ba? Kabago-bago niya lang na loan up, ganun na agad yung atake niya. Which is some of us talaga, no? So, kakanain talaga to. I-grab talaga to. Kasi syempre naman, okay na okay yung kanyang loan details, di ba? If it is what it is. Kaya naman, guys, no? Nag-fill up agad ako ng aking withdrawal account dito. At ang pinili ko lang po si Gcash para mabilis ko siyang ma-receive man lang or ma-notice. Sinubmit ko po siya. Ang nakita ko po na successful na nga daw po yung aking pagsasubmit ng aking application po dito. So, inantay ko po siya ng ilang sandali kasi napakabilis lang naman po ng result. And I found out po guys na rejected ako agad-agad dahil. Kakaloka to. Bakit daw ganito? Rejected agad-agad. So, nakalagay dito na after 14 days daw, pwede daw po akong mag-re-apply. And kinlik ko po itong more information. So, nakalagay dito, no, before you continue, you're about to Credline. Credline pala ito. And visit a third-party financial service. Guys, if you know Credline, na-feature ko na siya. Si Credline din pala ito, kaya pala hindi na ako makapag-proceed. Nung una ko nag-enter ng phone number kasi may account na ako dun kay Credline And kaya pala, familiar na familiar talaga siya kasi ganun din po yung nagiging proseso ko kay Credline noon. Ganito din, na-reject niya rin ako. So, siya din pala ito. So, anyways, may mga third party kasi silang nire-recommend dito na loan up. Kaya siguro nire-reject tayo kasi i-refer ka nila sa mga third parties loan up po nila na medyo hindi ko na bet yung part na yon and hindi na rin ako nag-proceed po doon. Well, sayang lang no kasi gusto ko pa naman siya talaga naman itry. Regardless po kung magkano na lang din talaga yung ma-receive ko, kung totoo ba talaga yung kanyang loan details para bago nyo man lang sana subukan is at least aware kayo or may idea po kayo. So sa tingin niya ba, legit yung ganitong kanyang pautang? Kasi para sa akin, fish itong ganito, lalo kapag ayaw magpa-screenshot, magpa-screen record ng loan details, medyo parang may pagka-red flag yon. Pero yun nga, sinubukan naman natin. Unfortunately nga po, hindi tayo pinagbigyan. Well, since sa inyo dito nakatry na kay Pera Agad Loan Up, paki-comment down below naman para aware po iba nating viewers regarding your experiences. So thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!